Arranged Marriage to a Secret Mafia Boss. Chapter 1. Chloe Hades Mondragon, do you take Mr. Hans Levi as your beloved husband for the rest of your life till death do you part? Halos mahilo ako sa sobrang kaba ng sandaling sambitin ng pari ang mga katagang yon, hindi ako makasagot na tila ba nalunok ko na ang aking dila. Namuo ang malamig na pawis mula sa noo ko habang walang tigil ang malakas na kabog ng dibdib ko, at ang mga mata ko ay nakatitig lang sa singsing na nakasuot sa daliri ko. Miss Chloe, I will repeat, do you take Mr. Hans Leigh? Para akong nagising sa isang panaginip nang biglang may puwersang humapit sa bewang ko, at bumulong sa tenga ko. What are you doing? Do you want to die? He whispered cold in my ears, making me feel the shivers all over my body. My hands which is holding the ring shakes as I look at the man's dark eyes, glaring at me. Because of fear I was forced to marry him. I lost. I can't run away from him now. If I know his real identity before, then I shouldn't agree with this arranged marriage. Now I'm officially married to him, I'm afraid that I can't live my life like I used to. My family are in danger, my life is not the same. Why did all of this happen to me? What did I do wrong to deserve all of this? I'm a good person, I didn't hurt anybody. Why me? I want to live a normal life. I want to study and travel all around the world. I want to have a job. I have a lot of dreams for me and my family. But why all of that change? All my dreams crumbled that easy. I guess I need to deal with this. I need to be strong. Please hold on, Chloe. You can survive with this. Chloe Pav. Napakadami kong iniisip sa araw ng kasal ko. Ni hindi ko na namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko habang isinusuot kay Hans ang singsing na kasuod man ako ng belo ay alam kong alam niya na umiiyak ako. You may now kiss the bride. Sambit ng pari na nagpakaba sakin, marahan akong napaatres ng akmang iaangat ni Hans ang belo ko. Subalit agad niya naman akong hinawakan sa braso pasimple pero ramdam ko ang galit niya, napakahigpit nyon, ang sakit pinigilan ko lang na indahin, at hinayaan na lang na hilahin niya ako palapit dito. Agad niyang iniangat ang belo at nakita niya ang namamaga kong mga mata, magdamag kasi akong umiiyak kagabi, dahil nga ayaw kong mga pakasal sa kanya, lalo naman dumilim ang mukha nito nang makita ang mukha ko, pero nagulat na lang ako nang bigla niyang kabigin ang batok ko, pisilin ako ng halik sa mga labi, wala akong nagawa kung hindi ang magpaubail, wala na ang pinakaiingatan kong unang halik, nananakaw na ng masamang damo. Umiiyak ang puso ko, sa sobrang galit, asterisk narinig ko pa ang malakas na palakpakan ng mga nakasaksi ng aming pagsalang dibdib. Pagkatapos ng kasal, parang pagod na pagod si Chloe dahil sa bilis ng mga pangyayari, di na niya namalaya na nakatulog siya habang sakay ng sasakyan patungong mansyon ni Hans, samantala napakunot noo naman si Hans nang makita si Chloe na hindi malaman ang gagawin sa sulok ng sasakyan, hindi ito gumagalaw kaya naisip niyang hilahin ang braso nito. Napagtanto niya na nakatulog pala ito, napabuntong hininga na lang siya at iniayos ito, inihiga niya ang ulo nito sa mga binti niya at sinabi sa driver na bilisan ang pagmamaneho. Chapter 2. Nang makarating sa mansyon ay binuhat ni Hans si Chloe patungo sa loob. Masarap ang tulog nito at hindi na namalayan ang mga pangyayari sa paligid, dinala niya ito sa share bedroom nila at dahan-daang inihiga sa malambot at malaking kama. Pagtapos maayos ang higa nito ay di sinasadyang napatitig si Hans sa kabuuan ni Chloe, di niya mitatanggi na talagang napakaganda nito, ang maamo nitong mukha ay sadyang hindi nakakasawang titigan lalo na at malapitan. Hindi na namalaya ni Hans na kusang humakbang ang kanyang mga paa palapit sa nahihimbing na dalaga, naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang makinis nitong pisngi. May nakita pa siyang bakas ng mga luha, na alam niyang ang pagpapakasal nila ang dahilan hindi nito matanggap na isa siyang mafia boss, na takot ito sa kanya pagkatapos malaman ang tinatago niyang sekreto. Mapait na napangiti si Hans dahil sa mga iniisip ay naalala niya kung bakit kailangan niyang pakasalan ito, isa itong kasunduan noon pa man, tradisyon kung baga, hindi pwedeng tutulan ng kahit na sino man.
Alam niyang ang magulang ni Chloe ay napilitan lang sa kadahilan ng malaki ang mawawala sa kanila kapag tumagi itong magpakasal sa kanya. Well, para naman sa kanya ay hindi na siya lugi, inosente ito at napakaganda, galing din ito sa kilalang angkan sa lugar nila. Chloe Pov. Nagising ang diwa ko nang maramdaman ang mainit na kamay na humahaplos sa pisngi ko. Hindi ko muna idinilat ang aking mga mata. Nagkunwari akong natutulog parent. Nakiramdam lang ako, at biglang kumabog ng malakas-malakas ang dibdib ko nang maramdaman ang sobrang lapit na presensya. Hinawi ng kung sino man ang buhok ko. Naamoy ko rin ang pamilyar na pabango mula sa taong nagtatangka ng kung anumang. Masama sa walang malay na ako. Sa sobrang kaba ay may namuong pawis sa noo ko. Pinili kong baliwalain ang nararamdaman takot, nagkunwari akong gumalaw agad naman itong lumayo sa akin. Pagkakataon ko na para tumalikod kaya dahan-dahan akong umikot paarap sa kabilang banda ng kama. Napausal na lang ako ng dasal sa isip na sana ay umalis na ito. Naiinitan na rin siya sa suot niyang gown. Ang tanga mo kasi Chloe, bakit nakatulog habang kasama mo siya sa loob ng sasakyan? Paano kung may gawin siya sa iyong hindi maganda habang tulog? Mariin siyang napapikit na marinig ang mahihinang yabag papalayo sa kanya. Medyo nawala ang kaba niya at nagpas siyang unti-unting magdilat ng mga mata. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago tuluyang buksan ang mga mata. I know it. Kulang na lang ay mapatalon siya dahil sa pagkagulat. Pagmulat niya kasi ay ang nakangising si Hans ang nakita niya nakaupo ito sa malaking sofa na nakaharap sa pwesto ko, para itong hari sa pwesto nito. Ako naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig at hindi na nakagalaw pa. Nanatili akong nakahiga patagilid sa kama, nakalilis ang gown ko na alam kong nalantad ang mga hita ko. Pasimple ko iyong ibinaba at napaiwas na lang ng tingin sa lalaki. Grabe ang kaba niya, halos marindi na siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Hans POV. I smirk as I saw Chloe open her eyes slowly as I expect she is just pretending to be asleep. I caught her off guard. I act cold while staring at her. My eyes went to her body and saw her gown pulled down by her. I know how nervous she is right now, but I have more planned for tonight. This is our first night together. I hope she knows what was that mean. Hindi naman siguro siya ganun ka-inosente, para hindi malaman ang kasunod pagkatapos ng kasal. Yun ba ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na natutulog? Hindi maiwasang melang ni Hans, habang ang mga mata ay nakatutok parent sa asawa. Chapter 3. Hindi malaman ni Chloe kung ano ba ang dapat niyang gawin. Mas gugustuhin pa niyang lumunin ng lupa at maglahon na parang bula sa mga oras na yon. Di niya maiwasang mahiya. Nahuli ba naman siya nitong nagkukunwari natutulog? Ano na lang kayang ay isipin ng lalaki sa kanya? Aren't you feel hot with that gown? Malalim ang boses ni Hans. Agad naman siyang napatingin dito. Nakaupo parent ito sa sofa at matamang nakatitig sa kanya. Hindi siya nakapagsalita at iniiwas ang mga tingin sa lalaki, pero walang isang saglit ay nagulat si Chloe nang mabilis itong tumayo sa sofa at humakbang palapit sa kama. Can't you hear me? I'm not here to play your silly games. Mrs. Levy, remember you're my wife now. Stop acting knave. Hans has a short temper. He don't like people ignore or not paying attention to him. He wants them to respond quickly, but Chloe didn't know it yet. Chloe POV. Dala ng takot ay mabilis akong bumangon. Bago pa man siya makalapit ay agad akong umatras. What are doing? Don't come closer. I shouted and jumped off the bed. Napahinto naman si Hans at matalim na tumingin sakin. Are you really trying to test my patience? Do you think you can run away from me like that? Hans clenched his jaw as Chloe starts to cry because of fear. No. She's not going to let this man take her innocence. It's better if she die while jumping on the window than be with this evil man. Natatakot man ay pinilit kong maghanap ng lulusutan, at nakita ko nga ang malaking bintana na ilang hakbang lang mula sa pwesto ko. Nagbilang ako ng 1 hanggang 3 bago tumakbo patungo sa bintana. That time in serious I'm going to jump out the window. But when I run and get there, I'm doomed. There's no way I can get out from there. It's no lock. It can't open. Until Mr.
Hans Levy hug my waist and pull me. I scream and struggles. No, let me go. I scream while trying to escape from him, but his grip getting more tight until I feel my breath shorten. My hope crumbled as Hans threw me on the floor. Not just that, he quickly hovered above me. He didn't give me any chance to move. See, you can't escape from me. You belong to me, Chloe. Just accept it, and we'll be okay as long as you follow my orders. Ngumising sabi ni Hans sakin, habang ang mga kamay niya unti-unting inaangat ang gown ko upang malaya niyang mapsok at mahimas ang mga hita ko. Don't touch me. Please, I'm begging you. Pakiusap niya habang umiiyak ng tahimik. Dahil si Hans ay kilalang walang kinaawaan, malupit ito kahit kanino na hindi niya napansin noon, ibang-iba kasi ang tingin niya dito dati. Alam niya noon pa na nakatadhana na siyang ipakasal pag tong-tong niya ng 21 years old. Dahil yon sa kasunduan ng great-grandparents niya at ng great-grandparents ni Hans na naging tradisyon na ng pamilya nila at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Nung unang pagkikita nila ay aminin niyang nagkagusto agad siya sa lalaki, napakakisig nito at may magagandang ngiti, nakakagaan ng dadamin ang presensya nito. Hindi niya akalain na may itinatago itong lihim na nagpabago ng lahat para sa kanya. Walang kaalam-alam ang mga magulang niya noon na isa itong leader ng mafia, ganun din naman siya kasi sobrang warm ng personality nito, tingin nga niya ay pwede na itong pumasok sa seminarista sa sobrang bait. Pero nagkamali siya. Isa lang yung balat kayo dahil ang totoong mukha nito ay nasa harap niya ngayon, nakangisi na parang isang gutom na halimaw na handa siya kainin anumang oras. Are you done? Checking me out. Ang malalim na boses ni Hans ang nagpabalik sa kanya sa realidad, sinubukan niyang magpumiglas pero mabigat si Hans kaya naman tumigil na lang siya dahil wala naman siyang lakas para kumawala mula dito. Chapter 4. Hindi binigyan ni Hans ng pagkakataon na makapalag si Chloe. Ang mga kamay niya ay naglakbay sa ilalim ng gown ng nagmamakaawang asawa. Wala naman siyang balak na puwersahin ito pero anden yun pag nanasa lalo na at magkadikit sila, sobrang bango ng babae na para bang naakit siyang ay lapit pa ang mukha sa leeg nito. Dinig niya ang mahinang paghikbi ni Chloe. Tiningnan niya ito habang hinihimas ang isang hita nito, nagtapat ang mga mukha nila nagkaitinginan pero maya-maya lang ay umiwas ng tingin ang luhaang babae. Chloe POV. Wala akong magawa kung hindi ang umiiyak na lang, hindi ako makagalaw, sobrang bigat ni Hans kahit ramdam ko ang mga kamay niya na humihimas sa legs ko pataas. Napapapalagman ako ay hanggang doon na lang yun, kung sa ganitong paraan ay makukonteto siya, I'm willing to give it to him. I'm just scared that he might do worse. Ramdam ko ang mainit na hininga niya sa leeg ko, singhot niya pa iyon na para bang gusto niyang ubusin ang amoy ko, doon ay mahina akong napaluha, hindi ko na napigilan sa sobrang takot ko. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Halos magdikit ang aming mga labi, hindi sinasadyang napatitig sa makisig niyang mukha. He looks like an angel, a perfect one. But I know inside him was full of evil, his cold eyes, with full of lust stare deep in my soul. I can't take his stares anymore, so I suddenly avoid his gaze. Look at the other side. But Hans didn't let me, he quickly grabbed my jaw not too tight and make me look at him again. Ramdam ko ang mga luhang tumutulo sa pisngi ko. Lalo akong umiyak. Napatiimbagang naman si Hans nang makita ang luhaang mukha ko, binitawan niya ang pangako, akala ko ay aalis na siya sa pagkakadagan sa akin, subalit nagkamali ako, dahil walang sabi-sabi ay bigla niya akong siniil ng halik sa mga labi. Medyo marahas iyon at hindi ko alam kung anong dapat gawin. Hindi malaman ni Hans kung bakit itinuloy niya peren ang kanina pang bagay na pumapasok sa utak niya. Hindi niya maiwasang hindi masabik sa mapupulang labi ni Chloe para kasing inaakit siya nito, natikman niya kaya naman kahit anong pie-gel niya sa sarili ay hindi niya kaya. Nagsimula ito sa kasal nila, iyon ang unang beses na nahagkan niya ang dalaga at na-addict siya sa tamis at lambot ng mga labi nito, parang ayaw na nga niyang humiwalay sa dalaga, mabuti na lang at nasuwi niya ang sarili. Kahit anong pilit ni Chloe na kumilos at kumawala sa lalaki ay hindi talaga sapat ang lakas niya upang madaig ito. Halos mawala na siya ng hininga dahil sa ginagawang paghalik ni Hans. Worry ay naghahanap ito, ang dila nito ay nagpupumilit na pasukin ang nakatikom niyang mga labi.
dahilan para maubos ang pasensya ng lalaki. Naging agresibo ito, naramdaman na lang ni Chloe ang kamay nitong pataas ng pataas hanggang sa damako iyon sa private part niya na ikinasinghap niya dahilan para kusang bamuka ang kanyang mga labi. Agad naman na ipasok ni Hans ang dila niya at agad ginalugad ang bibig ng dalaga. Tama na. Pilit na sambit niya sa pagitan ng marahas na paghalik ni Hans sa kanya, pinilit niyang igalaw ang mga kamay at itinulak ang lalaki subalit hindi man lang ito natinag. Para itong gutom na gutom hindi talaga ito papipigil sa kung ano mang binabalak na gawin sa kanya ngayong gabi. Wala siyang kalaban-laban sa lalaki, ni hindi na nga niya kayang magsalita dahil sobra na siyang nanghihina, maya-maya lang ay naramdaman niya na natigilan ito. At tumigil sa paghalik, bahagya kasi nitong nakagat ang pang-iba niyang labi at dumugo iyon dahil sa sobrang kasabikan. Doon lang ito natauhan at natunghayaan ang takot na mga mata ng asawa. "Please, stop this. I'm hurt," Chloe was begging while looking at his eyes. Her tears won't stop. Her lip was bleeding, and Hans suddenly felt the pain in his chest while staring at her. "Stop, don't cry." Inis ang tono na sambit ni Hans kay Chloe. Hindi niya alam kung bakit ba ganito ang nararamdaman niya sa tuwing makikita niya itong lumuluha. Para bang may kung anong konsensya siyang nararamdaman, ayaw niyang makita itong nasasaktan kahit na ba siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Hindi naman mapigil ng dalaga ang luha, patuloy pa rin iyon sa pagdaloy, hanggang sa mabilis na umalis si Hans sa ibabaw niya, at agad lumabas ng kwarto na papitlag pa siya ng pabagsak nitong isinara ang pinto. Doon ay lalong bumuhos ang mga luha niya. Awang-awa siya sa sarili, nandidiri siya at hindi matanggap ang lahat ng pangyayari. Para bang ayaw na niyang kumilos at manatili lang sa sahig na kinahihigaan niya. Masakit din ang dumugo niyang labi. Nalasahan niya pa iyon, mga ilang minuto din siyang nanatili sa westong yun, nakahiga lang siya ng diretso at natuyo na ang mga luha niya. Nakatulala lang siya sa siling, na parang walang buhay, hanggang hindi na niya talaga kinaya ang init ng gown na suot niya. Kinaya niyang tumayo matapos kumalma. Nagtungo siya sa banyo upang maligo, parang medyo na-relax siya nang madampian ng malamig na tubig ang buong katawan niya. After mag-shower ay nagtungo na siya sa walk-in closet, hindi niya akalain na nakaayos na lahat ng gamit niya sa kwartong yun, nagsuot siya ng pajama at sando pagkatapos ay bumalik sa pahiga, pinagdasal niya na sana ay hindi na bumalik pa si Hans. Chapter 5. Kinabukasan. Nagising si Chloe dahil sa kalam ng kanyang sikmura, gutom na siya at nauuhaw. Napabangon siya, hinimas ang nagwawalang sikmura. Maalala niya na hindi nga pala siya kumain maghapon, dahil nga sa gaganapin na kasal ay nawalan siya ng gana. Napabuntong hininga na lang siya bago tumayo. Ramdam niya na medyo masakit ang katawan niya dahil sa nangyari kagabi. Bigla naman pumasok sa isip niya si Hans, hindi na kasi talaga ito bumalik ng kwarto kagabi, saan kaya ito nagpalipa ng gabi? Agad ay sinuway niya ang sarili at pilit inalis ang lalaki sa isip niya. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili sa loob ng banyo ay agad na siyang lumabas mula roon, muntik pa siyang mapalundag sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Hans. Agad siyang napayuko sa kaba. "Where are you going?" he suddenly asked. Himala at kalmado itong nagsalita, ngayon nagangat siya ng tingin dahilan para magtama ang mga mata nila. Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin dito, nahihiya na magsabi na sobrang nagugutom na siya. Napahigpit na lang ang hawak niya sa laylayan ng suot niyang white dress. "Mrs. Levy, don't make me ask twice," he warned her, making Chloe to flinch in nervous. I'm hungry, so I decided to went outside." Mahinang sambit niya na hindi makatingin dito, at napahawak pa sa tiyan niya dahil wala itong tigil sa pagkalam. Agad naman nagbago ang ekspresyon ni Hans nang marinig ang sinabi ng asawa, bigla tuloy siyang nakaramdam ng konsensya na hindi niya alam kung saan nanggaling. "Why are you still there? Let's go. Follow me." May tono ng pag-uutos na sambit ng lalaki at walang sabi-sabi na naglakad na palabas ng kwarto. Nung una ay hindi may hakbang ni Chloe ang mga paa, nagdadalawang isip kung susunod ba siya dito, pero nang lingunin siya ulit ni Hans at tinaliman ng tingin ay may bilis siyang sumunod. Sa loob ng dining area,
Nagulat si Chloe nang madatnan ng mahabang mesa na punong-puno ng masasarap na pagkain, sa tingin pa lang ay parang busog na siya, kaya hindi agad siya nakakilos. Kung hindi pa siya iginaya ng isang katulong ay hindi pa niya alam kung saan uupo. Samantalang si Hans ay nagumpisa ng humigop ng kape, siya naman ay nahihiya, hindi niya inexpect na sasabayan siya nito sa pagkain. Nang hindi na niya matiis ang gutom ay tahimik na lang siyang kumain, di rin naman siya kinikibon ni Hans kaya kumain na siya. Naiilang lang siya dahil may mga maids na nakahilire sa likuran at harapan nila na para bang masaya ang mga ito na panoorin siyang kumakain. Sa kabilang banda naman ay palihim na sinusulyapan ni Hans ang asawa, halatang kontento ito sa mga natitikman na pagkain. At kita na nagustuhan nito iyon. Maya't maya lang ay tumikim siya upang makuha ang atensyon nito. Napatigil naman agad si Chloe sa pagsubo nang marinig ng tikhim niya, tumingin ito agad sa kanya. I want to take this opportunity to tell you the rules of mine. You can't just leave our house without my permission, diretsang sambit nito na nagpawala agad ng gana niya sa pagkain. What? But why? Inosenteng tanong ni Chloe, ito na nga ba ang sinasabi niya, siguradong gagawin lang siya na parang preso ng lalaki. Why? Because that's what I want. And don't you dare to run away, I will find you no matter what. Casual na sambit nito pero may pagbabanta, bahagya pa itong ngumisi bago ay pinagpatuloy ang pagkain. Napahigpit naman ang hawak ni Chloe sa tinidor at kutsarang nasa kamay niya. Nanginginig siya sa galit at pagkadismaya. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya, alam nilang simula ng pakasalan niya ito ay, hindi na niya hawak ang sariling buhay. And by the way Mr. Hill, can you give her the ticket? Ang lalaki sa likuran ni Hans ay agad lumapit kay Chloe. At inabot ang dalawang papel, nagulat pa ang dalaga nang makitang plane tickets iyon para sa dalawang tao. We have flight tomorrow morning. Sambit nito. Nalito siya sa sinabi nito. Kung nakarating ka dito sa dulo, pahingin naman ng subscribe at like. Kita-kita sa susunod na chapter.